Ngayong araw nga pala ay magluluto nga pala ako na paksiw na bangus kasi ito nga pala ang available sa ref namin. Ako nga lang muna magluluto ngayon kasi wala yung asawa ko. Nagtitinda ng isda kasi kapag andito yung asawa ko, siya yung nagluluto ng isda sa amin. Siya yung nagluluto ng ulam palagi. At ito nga mga anak ko walang pasok kaya ito yung ginagawa nila. Yung isa nagsiselfone, yung iba naman ay nanonood ng Netflix. Kaya walang away na nagaganap sa mga anak ko. At dito na nga ako sa kusina, inahanda ko na yung mga plato kasi nga malapit na maluto yung ulam na niluluto ko. Inilagay ko na dyan sa lamesa at maya-maya naman ay pumunta na ako dito rin sa kusina. At nakita ko nga ito si Kambal, pilit niya ipapakuha yung lato-lato dun sa itaas. Sabi ko nga dito sa Kambal ay mamaya na kakain na tayo. Andito na nga ulit ako sa kusina ay tinitingnan ko ulit yung ulam namin kung naluto na ba at tinikman ko nga kung anong lasa, kung masarap ba. Pasensya na nga kayo dito sa background ng kusina ko, medyo magugulo pa dahil hindi pa nga ako nakapaglinis. At pagkatapos kumakain ay maglilinis ako mamaya. At ayan nga, tinakpan ko ulit kasi hindi pa siya masyadong luto. At andito naman ako dito sa Kambal, nagpapakyut at tumingin nga ako dito sa labas kasi parang na-feel ko yung napakainit dito sa loob ng bahay. At nakita ko nga ito si GM ay seryosong naglalaro ng ML. At ito naman si Madam parang may galit yata sa akin dahil hindi ko binigay yung gusto niya. Nanghihingi nga lang siya ng pera sa akin kasi ibibili daw niya ng biscuit at hindi ko binigyan. Sabi ko sa kanya, wag nang bibili ng biscuit dahil kakain na tayo mamaya. At dito nga sa labas ay grabe napakainit. Andito na nga ako sa kusina, tiningnan ko ulit yung ulam kung naluto na ba at naluto na nga at inilagay ko na nga dito sa bowl dahil luto na. Alam ko naman hindi to kayang ubusin ng mga anak ko kasi yung mga anak ko hindi mahilig kumain ng ulam na isda. Ang gusto nila yung mga prito-prito lang. Kaya I'm sure mamaya may tira ito mamaya ang ulam namin. Pero okay na yun pang ulam mamaya kung gugutumin sila. At ito na nga, nakaredy na ngayong lamesa ay ipinaghanda ko na yung mga plato. Ako na yung maglalagay ng pagkain nila sa plato nila. Kasi kapag sila lang yung naglalagay sa plato nila ay natatapon yung mga kain. Sayang din yun. Mahal pa naman ang bigas ngayon kaya sayang na matatapon lang, diba? So nakalimutan ko nga yung kanin dito pa at kinukuha ko na at nilagay ko na sa mesa para kakain na kami. At ito nga pala yung kanin namin, oh, masarap, parang perfect yung pagkaluto sa anak ko. At ito yung ulam namin, paksiw na bangus. At sinabi ko nga yung asukar at kape doon sa gilid at ilagay ko dito sa gitna yung ulam namin. At ayan, parang kakain na yata kami, gutom na kami. At nakalimutan ko pala yung kutsara, kinuha ko doon sa lagayan ng plato at pumunta na nga doon ako ulit sa lamesa at nilagay ko na, diba? At dito na nga, inipisahan ko na maglagay ng kanin sa mga plato nila para wala yung tapon o ganyan. Kunti-kunti lang nilagay ko kasi alam ko hindi na to kayang maubos at hindi matakaw yung mga anak ko sa ganitong pagkain. Fast forward na nga dito para mabilis tingnan sa video. At ayan, hindi pa nga ako tapos maglalagay ng plato sa kanin nila. At ito si Kambal parang takam na sa pagkain. Naghahanap nga siya kung alin dito yung gusto niyang kunin na plato niya. Hindi naman siya, wala naman siyang plato dahil hindi siya marunong kumain na mag-isa. At yan na nga, tapos na nga ako sa paglalagay ng kanin sa plato. So bye guys, thank you for watching.